Ram Perez, Japan. Tanong, sana po ako yung Tanong sana po ako, yung coins, pera, kung okay lang ba yun at inilagay sa altar? Sana masagot, Brother Tata. Okay, okay lamang yun, ang coins ilagay sa altar. Hmm. Actually, pati sa akin, may pagkakataon yung coins na malagay ko sa altar, pero wala namang, hindi yung may bigay kayo ng ibang kahulugan, ilagay mo sa altar, maliban lang yung kung mayroon kayong kahulugan na ibig sabihin, ilagay ko yun para paswerte o anong mga intensyon, di ba? Pero bakit sa altar may ilagay yung altar ang yung hindi naman tama, hindi naman yung tamang lagayan sa coins kung nandyan sa altar ilagay. Pero kung sa ako sa personal mismo ako, minsan magkalagay ko ng coins sa aking altar, pero hindi yung intention na ano lang, nalagay minsan dahil nagbibihis kayo, ilagay mo na sa altar, pero hindi ibig sabihin diyan ilagay lang hanggang hindi na mo gamitin. So, yan lang brother do, pwede malagay, pero hindi pwede nga may ano pang kahulugan na intention. Paswerte, ano bang ibig sabihin o mga superstitious brother dyan do. Pero personally, hindi yun proper na sa altar ilagay yung coins brother dyan do. From 6162, good evening, Brother Jando. Magtatanong po ako, ang kaibigan ko kinasal sa simbahan na may ginamit daw sila ng mga barya o pera. At inilagay niya sa altar. The same pa rin, no? Nilagay daw niya sa altar kasi parang alaala lang ng kasal niya. Pwede ba yon? Sana masagot. Brother Tata. Okay, so sa tradisyon natin, sa ritual sa kasal sa pari, di ba may tawag yan brother dyan do, di ba aras? Aras o Di ba? aras. Aras yon. May minsan mag-attend ako ng kasal, ang isa sa mga advice ng pare, yung aras na ginamit sa kasal, dahil na-bless yun sa pare di ba? Hmm. Before yun, na-bless yun sa pare during sa ritual sa kasal. So ang ibang mga pare magpayo sa mga isang yung sinong kinasal na huwag ninyong gamitin, ibili, kung dili ilagay sa tamang lagayan. Pero wala naman siya nagsabi nga ilagay sa altar. King bali og sa kuan pa projector safety, Hmm. safety. Pero hindi no safety. Pero wala siya, hindi siya nagsabi nga ilagay sa altar para palagi niyo maalaala yung kasal ninyo. Hindi 'yon. Pero kung ano lang, safety lang, hindi sa altar. Yan ang tama. Pero kung intention nila nga, ilagay sa altar para maalala nila yung coins na ginamit sa aming kasal, wala lang sigurong ibang kahulugan nila, intention, para ma musultag superstitious belief na Brother Rondo, ayon ang hindi na pwedeng hindi na maganda o kung mayroon kayong intention na superstitious belief na ilagay mo sa altar. Ang sabi lang ng pare, isipte, wag gamitin para yon ang ginamit kay na-bless na yon sa pare. Isipte sa tamang lagayan. Yon lang Brother Jondo. Maria Nasidiente, good evening. Maria Nasidiente. Hello. Hello po, Hello. good evening po muli. May tanong ako, Bro Jando. Ngayade. Ano, kapag yung maghiwala yung mag-asawa, pwede ba sila magnino or ninang sa kasal? Pag hiwalay ang mag-asawa, pwede ba Opo, silang magninong sa isang kasal? Okay, Brother opo. Angel, sa'yo ito, Brother Angel. Well, yan ang ano natin, itanong nyo. Actually, unang-una, dati nga, yun nga, may nagsabi dito na kahapon ba yun, nung Sunday, bakit, mayroon daw katikisim na, biro mo, sa kanila daw, pwede rin yung pwede rin yung protestante ba, na magninong daw, bakit daw sa punto por punta hindi pwede.
Hindi naman sa punto por punto, binasa lang natin, official turo na simbahan 'yun, 'no? Nasa batas 'yun, Code of Canon Law 'yun na talagang bawal ang mga protestante, 'no? Ayaw nating i-ano muna 'yun, but do'n ka sa ano naman, paano naman yung mga hiwalay, 'no? So, kasi tandaan po natin, 'no, ang hiwalay naman as long as wala siyang ano, as long as wala naman siyang ginagawang fornication. Ano ba yung fornication? Nakikipagrelasyon. Hangga't wala siyang pakikipagrelasyon sa iba, 'no, so wala siyang, ano siya yun, exempted din sa kasalanan na yun. Alam mo, hiwalay lang kaya nga may legal separation sa batas natin, 'no. Pero ang magiging problema nga diyan, yung mismong sacrament of matrimony na yung promise nila wala dun, eh. Kasi 'di ba for better for worse, eh. So 'pag naghiwalay yan, hindi for better for worse yun, may problema dun. So ang pinakamaganda diyan, kapatid, para mas sigurado tayo kasi unang-una yung mga live-in bawal, yung mga protestante bawal. So yung mga legal separated, although it's a government ano, hindi naman siya, wala naman legal separation sa church. Sa civil lang yon, sa government, legal separation. But yung legal separation nun, ina-allowed lang yun dun sa mga talagang grabe na sitwasyon. Pero hindi pa rin pwede magpakasal po yun, ha? Hindi pwede magpakasal din sa ibang babae, sa ibang lalaki yun. So yung sitwasyon niya, yun nga, no? Hindi sila magkasama, eh. So medyo may problema doon. Una-una, pwedeng sabihin natin pride, di ba? So may nakikita akong problema doon ngayon, unless kasi hindi naman, sa ano, kasi sa mga parokya po kasi natin hindi nila ano, hindi naman masyadong pinapansin yan, kahit sino na lang, hindi naman nagtatanong yan, no. But on our official teachings, tingnan natin, ayoko mag-ano ng ano, no, but hindi pa rin siya magfo-fall doon sa tinatawag na dapat nasa practicing Catholic siya. Okay, sa lahat na nakikinig ngayon, ang ninong-ninang practicing Catholic. Yung ibig sabihin, nagsisimba siya, so kasama na yung they're still together kasi separate yan, medyo may problema yan. Pero titingnan natin yung official teaching yan at kung ano man, maya-maya lang titingnan ko yung official teaching. So separated naman, eh. Kasi basta live-in, di pwede, civil, di pwede. Yung cohabitation yun, eh, no? O yung mga may relasyon na LGBTQ, na may karelasyon na lalaki at babae, at least live-in pa rin yun. So yung maganda yung tanong mo, kasi separated siya, pero may nakikita ito. Una, ang nakikita natin doon, as long as wala siyang karelasyon. Posible po yun na So, pwede po yun. As long as walang pwede, fornication. Yes pwede po po. siya bro, Angel, pwede siya magninong kahit hiwalay siya sa kanyang asawa. Yun nga, no, ang unang tignan natin din, ano ba yung pagkahiwalay niya sa asawa, civil ba sila o church marriage? Yung kasal sa simbahan po, Pero hiwalay pa rin, no? opo, Mm. na pwede siya maging ninong sa isang kasal din po. Okay, ayoko mag-ano ng official teachings pero titignan ko diyan. But for now, ang usually ginagawa ng pari diyan, usually yan, binibigyan rin ng absolution yan kasi basta't walang fornication. Ibig sabihin, wala siyang karelasyon. Pero in dispensations of the prision, sabi nga ni Father Bob dati, pag may mga ganun na hiwalay, sasabihin mo kay Father yan. O hiwalay po kami. Minsan binibigyan dispensation niya ng pare, lalo na sa kampisal, ha. Huwag ka lang pwede kang mag-communion or yun nga, pwede kang isama na natin sa pagiging ninang. Basta't walang fornication. Pero we need to be safe guard on that. Ibibigay ko maya-maya po yung talagang official ba na teachings. Pero so far nakikita ko pwede naman as long as walang fornication, but I wanna make sure maya-maya lang po ibibigay ko yung official teachings ng simbahan, kapatid. A few moments later. Yun naman sinasabi mo, medyo bro Jando, para official ng teachings natin, pwede ba yung hiwalay na magninong o magninang sa binyag?
So, binigay ko po ang tunay na sagot sa Babyface Bro Jando. Pakibigay nga natin. Official teachings po ito, no? Para hindi tayo maano. Sino ko mo ba rin dyan, ha? Sige Huwag bro, ka nasa bagong Ako. kaalaman yan ha, ibang tanong yan, maganda yan. Separated sila pero kasal sa pare, pwede ba sila magninong? Halimbawa ikaw, no, separated ka. Pwede ka ba magninong? Official kasi sa mga simbahan kasi ngayon, tanggap lang ng tanggap eh. We're on the official teachings. Okay, sabi dito, no, a separated couple who were married in a Catholic church cannot be godparents to the same child. Mm. So, but yung pangalawa bro, summary yan eh. Inano ko na yan, sinummarize ko A lang. separated couple cannot be godparents to a child together because the church still considers them married and they are not living a life of faith that is in keeping with the role of a godparent. They must either receive an annulment of their marriage or fulfill the requirements for living as brothers and sisters and demonstrate a commitment to reconciliation before they can be considered for godparent roles. Okay, so malinaw po yung sinabi ko kanina, even though they're not in fornications, they're not practicing Catholic, they're not living in faith. Ano ibig sabihin nun? Ba't sila nag-separate? Hindi naman sila annulled, di ba? Yun ang sinasabi na simbahan, they're not living in the faith. Ibig sabihin po may problema doon sa mag-asawa na hindi nila inaano yung faith nila na for better for worse kasi yun eh, tsaka yung pinagsama po ng Diyos, kailangan hindi paghiwalayin ng tao. So sila mismo, pinaghiwalay sila ng it's either tao o sila. Bawal kasi talaga yung separation. So yun po yung official teachings talaga hindi pwede. But magtataka yung iba, bakit ako pinayagan? Hindi ano lang po yon yung mga ibang hindi nila alam yung talagang turo ng simbahan. So malinaw po, live-in, mga protestante, at mga separated na church marriage, hindi po sila pwede magninong o magninang po. Yan po yung sagot ng official ng turo na simbahan, kapatid.